Cheers, Madam L. Kung totoo lang ang kasabihan, pwede mahiram kahit saglit lang ang taong minahal mo na nasa kabilang buhay. Matagal ko na sana itong hiniling. Kaibigan ko ang nakapagsabi sa akin, Madam L, na ikaw ay nagbabasa ng mga kwento na hango sa totoong buhay. Kaya naisipan kong sumulat at ipadala ito sa iyo. Ulat sa Paul, 2 na lang kami ni tatay sa buhay. Di ko na nakagisnan pa si nanay dahil namatay daw ito pagkapanganak sa akin. May edad na rin sila nang magkatuluyan ni nanay, kaya ako na lang ang tanging naiwan na alaala kay nanay. Mula nung ako'y magkaisip, sa baryo ako lumaki dahil ayaw naman iwanan ni tatay ang bahay namin. Bukod pa sa malapit lang din ito sa aming taniman na siyang ikinabubuhay naming mag-ama. Mahal ko si tatay, Madam L, dahil alam ko namang ginawa niya ang lahat. Mabigyan lang ako ng maayos na buhay. Sa album ko na lang pinagmamasdan si nanay sa tuwing nami-miss ko siya at kapag ako'y nalulungkot. Sa tuwing may meeting or activity sa school, si tatay ang parating kasama ko. Kaya bilib sa kanya ang mga teacher ko dahil napaka-supportive niya sa akin. Kahit alam kong busy siya at pagod lagi sa taniman namin sa bukid, pero lagi siyang may time sa akin at ako ang lagi niyang priority. Minsan tinanong ko siya, Madam L, kung bakit di na siya nag-asawa pang muli kahit malaon ng patay si nanay ko. Gusto ko rin naman siyang sumaya. Sagot niya sa akin, ilalaan na lang daw niya ang natitira niyang buhay sa akin at sa magiging pamilya ko raw pagdating ng ako'y mag-aasawa na raw. Sa tuwing mag-aani siya ng kanyang pananim, kasama niya ako magbagsak ng mga gulay sa palengke at dediretso na kaming magsimba. Ganyan kasimple ang nakalakihan ko, Madam L, kapiling si tatay, at kontento naman ako sa ganong klaseng buhay kahit salat kami sa mga material na bagay. Nagtapos ako ng elementary na laging honor students at sa bawat pag-akyat ni tatay sa stage, nakita ko sa mga mata niya na sobrang proud siya sa akin. Nung nag-high school na ako, sa may bayan ako nag-aral kasi doon lang ang may high school, kaya kumuha si tatay ng magiging service ko para di ako mahirapan sa pagpasok. Si Glenn ang naging service ko pagpasok araw-araw at sa mura kong puso, nagka-crush ako sa kanya dahil sa gwapo siya at mabait siya sa akin. Ang pangaral lagi sa akin ni tatay, unahin ko ang aking pag-aaral bago ang umibig dahil masaya na raw siyang mamatay pag ako'y makapagtapos sa aking pag-aaral. Naging kami ni Glenn, Madam L, pero hindi ko ito pinalam kay tatay dahil takot akong magalit siya sa akin. At isa pa, baka patigilin niya na ako sa pag-aaral pag malaman niya ang lahat. Tuwing linggo, imbis na si tatay ang kasama ko magsimba, si Glenn na ang lagi kong kasabay sa simbahan. Natuto na ako magsinungaling kay tatay. Sinasabi ko na lang na mayroon kami activity sa school. Sa ikalawang misa na kami nagsisimba ni Glenn para huwag kami makita ni tatay kasi laging sa unang misa ay schedule ng simba niya at dediretso siya sa kanyang taniman pagtapos. Habang tumatagal ang relasyon namin ni Glenn, Madam L, napapansin ko sa kanya ang hindi kagandahang mga pag-uugali. Masyado na siyang demanding at mapusok. Napamahal na siya sa akin ng gusto, kaya sinusunod ko na lang siya sa mga request niya sa akin, except sa isang bagay na ayaw ko ibigay sa kanya. At ang bagay na yun, ang siyang dahilan ng lagi namin pagtatalo. Kahit naman maaga akong nagpaligaw, pero ayaw kong gawin ang mga bagay na ginagawa lang sa mag-asawa. Lumipas ang mga buwan, nalaman na ni tatay ang relasyon namin ni Glenn, kaya kinausap niya ako. Nalayuan ko si Glenn dahil makakasira lang daw ito sa aking pag-aaral. Pinapangako ko kay tatay, Madam L, na kahit kami na ni Glenn, pero magtatapos para naman ako sa aking pag-aaral para pagdating ng araw, ako naman ang magtataguyod sa amin dalawa. Patitigilin ko na siya sa pagsasaka at lilipat na kami sa syudad
para kahit paano, mabago naman ang takbo namin sa buhay. Nabalitaan ko na lang na meron na palang iba si Glenn, kaya minsan na lang niya ako masundo at mahatid. Tama lang talaga ang desisyon ko, Madam El, na huwag kong ibigay ang sarili ko sa kanya dahil wala pala siyang paninindigan sa buhay. Pinagpatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral hanggang sa nagkaroon ako ng mga kaibigan ng mga bago at mga transfer sila sa school namin. Sa lagi kong pagsama sa mga lakad nila, natuto akong manigarilyo at uminom ng alak, pero di ko pa rin naman pinapabayaan ang aking pag-aaral. Nagkaroon ulit ako ng karelasyon, Madam El, at siya si Jake, isa sa mga transferi sa school namin at may kaya siya sa buhay. Muli, di ko ito pinaalam kay tatay dahil ayaw ko siyang magalit sa akin dahil ang gusto niya magseryoso ako sa aking pag-aaral. Madaming kaibigan si Jake, taga-kabilang section, at napag-alaman ko din na mahilig siya sa gimmick. Hindi rin siya porsigido sa pag-aaral. Madalas niya akong sinasama sa kanilang mga lakad. Sa kanya din ako natuto, Madam El, manigarilyo at uminom ng alak. Pinamulat niya sa akin na bukod sa pag-aaral, merong mga bagay na pwede palang pagkakaabalahan at ikasasaya bilang estudyante. Minsan isang gabi, kinausap ako ni tatay dahil meron siyang nabalitaan sa akin. Napag-alaman ko, Madam El, na pinatawag siya ng advisor namin dahil sa madalas kong pagliban sa klase. Ang sabi niya sa akin, mahirap daw para sa kanya ang pagmasdan akong lumalaki na wala si nanay, na kung siya ang tatanungin, gusto niyang sumunod sa nanay ko sa kabilang buhay. Mahirap daw para sa kanya ang malamang maling landas na ang tinatahak ko, na walang nanay na makakatulong niya sa paggabay sa akin. Para sa kagustuhan daw niyang mapabuti ako, pinilit niyang magpakatatag at magsumikap ng gusto, alang-alang sa kinabukasan ko. At habang sinasabi niya sa akin ang lahat ng iyon, Madam El, parang unti-unti akong natauhan at binuhusan ng malamig na tubig. Lalo at sa oras na yun, lungkot at labis na pangungulila ang naaaninag ko sa mga mata niya. Ilang araw ang lumipas, pagkagaling school, dumediretso na akong uwi sa bahay para hindi na mag-alala pa si tatay kapag ginabi ako ng uwi. Ako na ang nagluluto para pagka-uwi niya galing sa bukid, kakain na lang siya at magpahinga dahil alam kong sa maghapon niya sa bukid sa pag-aasikaso ng mga pananim at pag-aalaga ng mga hayop, halos mauubos na ang kanyang lakas. Iniiwasan ko na rin si Jake at para hindi na sumama ang loob ni tatay sa akin. Pero isang araw, inabangan niya ako pauwi at pilit niya akong isinama sa pupuntahan nilang magbabarkada. Mahal ko siya, Madam El, kaya pinagbigyan ko siya sa gusto niya. At sa bahay ng barkada niya, nakita ko may mga kaibigan din siya nag-aantay na doon para sa birthday party ng kanyang tropa. Halos magdamag kaming uminom sa party at nung nahilo na ako, inaya ko na siyang ihatid niya ako pauwi. Pagkadating ko sa aming bahay, nasa balkonahe si tatay at nag-aantay sa akin. Inasikaso niya ako dahil halos hindi na ako makatayo sa sobrang kalasingan. Bago ako makatulog, nakita kong pinagsabihan ni si Jay dahil sa ginawang paglasing sa akin. Kinabukasan, hindi umalis si tatay patungong bukid. Kinausap niya ako ng masinsinan, Madam El. Umiiyak siyang nakiusap sa akin na huwag ko raw sirain ang sarili at kinabukasan ko. Kung may natitira pa raw akong awa sa kanya, ayusin ko raw ang aking sarili. Alang-alang na lang daw sa alaala ni nanay, magbago na raw ako bago mahuli ang lahat. May nangyari na sa amin ni Jake, Madam El, dahil tinakot niya akong hihiwalay daw siya sa akin pag di ko ibigay sa kanya ang kanyang gusto. Lumipas ang maraming araw. Tuloy pa din ang relasyon namin ni Jake at nagkasamaan na kami ng loob ni tatay. Sunod-sunuran na ako sa kanya, Madam El.
dahil wala na akong maipagmamalaki pa sa kanya. Ang nangyari sa amin, Jake, Madam L, ay nasundan pa ng maraming ulit. Natuto na rin akong sumagot-sagot kay tatay at maglihim sa kanya. Isang umaga, nagising na lang akong bumabaliktad ang sikmura ko. Nagsusuka ako sa naamoy kong sinangag ni tatay. Agad siyang tumingin sa akin na nanlalaki ang mga mata. Buong maghapon di ko nakita si tatay ng araw na yun, Madam L. Nagtataka ako dahil di naman siya pala alis, maliban sa pagpunta niya araw-araw sa kanyang taniman. Halos madaling araw nang wala pa rin si tatay at dahil sa pagod, nakatulugan ko na lang na wala pa rin siya. Nagising na lang ako kinaumagahan na nagkakagulo ang mga kapitbahay namin dahil si tatay nakahandusay sa tapat ng bahay namin. Halos sarado ang kanyang mga mata sa sobrang maga, maliban sa mga pasa at gasgas sa kanyang katawan. Agad namin siyang dinala sa hospital para magamot ang kanyang mga sugat sa katawan. Pagdating sa hospital, wala pa din malay si tatay. Nagpunta ako sa police station, Madam L, upang ipaglatar ang nangyari sa tatay ko at kung sino ang gumawa sa pambubugbog sa kanya. Kinaumagahan pa bago nagkamalay si tatay at nalaman kong kagagawan pala ni Jake, ang boyfriend ko, ang siyang nananakit kay tatay kasama ang kanyang barkada. Agad kong hinanap ito para kumprontahin sa ginawa niya sa tatay ko at sinabi ko na rin sa kanya na buntis ako at siya ang ama. Kinausap ako ni Jake at pinapili kung sino sa kanila ni tatay ang pipiliin ko. Gusto ko sana siyang ipakulong, Madam L, sa ginawa niya kay tatay. Kaya lang, takot akong iwanan niya. Pagkalabas ni tatay sa hospital, kinausap ko siya kung bakit nangyari ang pananakit ni Jake sa kanya. Sinabi niya inutusan daw niya si Jake na layuan ako para hindi masira ang aking pag-aaral. Naawa ako sa tatay, Madam L, dahil sa kabila ng katigasan ng ulo ko, kapakanan ko pa rin ang iniisip niya. Pinapili ako ni Jake, Madam L, kung sino sa kanilang dalawa ni tatay ang piliin ko at sasamahan ko. Mahal ko ang tatay, pero ayaw ko naman na mawala si Jake sa akin, Madam L, lalo at magkakaanak na kami. Kaya pikit mata akong nagdesisyon na siya ang pakisamahan ko.